binibigyan dati, pwede na ma-prioritize. MP, we would like to take this opportunity na rin po in line with the upcoming historic event o ano bang tawag natin sa first parliamentary election. Ano po inyong pananawagan po ba na matuloy na ang first parliamentary election or we rather have another extension? Tayo po ay pro Bangsamoro, para sa Bangsamoro. Kasama po tayo sa Pro Bangsamoro Party na gustong magkaroon ng eleksyon ngayong October para yung mga kababayan natin ay makapili na ng kanilang mga elected representatives. So, inshallah, sa October, matuloy ito. In fact, next week, nagpatawag ng meeting yung COMELEC National for a consultation to further support the election in October. At sa Parliament naman, pinag-uusapan ngayon yung redistricting yung 7 seats ng Sulu. Kailangan ma-redistribute sa iba't ibang mga probinsya para magkaroon ng appropriate election of the Chief Minister. So may nagsasabi na kailangan ma-redistribute ito para legitimate yung pag-elect ng Chief Minister. Kasi kung wala yung ito, ay 73 lang yung mag-vote. So, kaya ngayon, in-overtime namin, by next week, magkakaroon ng mga public consultation regarding dito. Kanina, nagkaroon na ng public consultation dito sa Milan. So, sa tingin namin, tuloy na tuloy naman ang parliamentary election at kami bilang kasama ng Pro Bangsamoro Party na Pro Bangsamoro ay umaasa na matutuloy ito at makakatulong ito sa institutionalize ng good governance and development sa ating region. Kanina po sa public hearing po ay tinanakit po itong redistricting o reallocation po. Isa po sa ating resource speaker kanina ay nagsalita, bakit daw po parang atat na atat tayo yung mabigay sa ibang district yung 7 seats na dapat sana sa sulong. Instead na haring tayo o gumawa tayo ng paraan na matulungan ang mga taga-sulong na malibalik sa BARD. Ang inyong pong reaction? Well, actually may initiative po si Senator Zubiri. In fact, nagkaroon ng Senate hearing doon sa Senado na kinonsulta yung acting mga local government units kung gusto nila bang bumalik, no? So, at based dun sa assessment ni Senator Zubiri, medyo sa ngayon, kumbaga in the negative pa. So, kaya si Senator Zubiri parang hesitate mag-file for the return. Pero hindi natin alam kung kung may newly elected. Pero ang punto po doon, kung magkaroon tayo ng election ngayong October na wala pa naman yung batas na magpabalik ng Sulu, kailangan ma-redistribute muna yung ito para magkaroon ng proper election of the Chief Minister. Yun yung advice, no? At nung ginawa yung batas for the extension, it was with the assumption na ma-redistribute yung seats ng Sulu. Because yun yung isang basihan kung bakit in-extend by 5 months para magkaroon ng time yung Bangsamoro Parliament na nabigyan ng power to redistribute the parliamentary seats para ma-redistribute sa iba't ibang mga probinsya. So bakit parang nagmamadali? Well, alam naman natin kakatapos lang ng local election. So, kakabalik pa lang namin. So, ngayon, magkakaroon pa kami ng public hearing.
Pero ang COMELEC naman, medyo kahon siya sa oras because kailangan niya na mag-print ng ballots. At kung mag-print ng ballot, technically, dapat ngayong buwan, ngayong June. So kaya, na-advisean din kami ng Malacanang na kailangan i-consider yung timeline. Ang COMELEC, kailangan niya yung redistricting bago mag-end ang month ng June. Technically sana, kaya medyo... Pero of course, the Parliament cannot do it without having the regular process of consultation. Kaya next week, magkakaroon ng simultaneous consultation din sa Tawi-Tawi at Basilan at sa iba't ibang areas. But hopefully, by the end of the month or by first week of July, may pasa na itong redistricting, then the COMELEC can take charge of printing the ballots and maybe allowing the refiling of candidates for the parliamentary district na naapektuhan. So Okay. after po na ma-distribute po yung 7 seats po, nangangahulugan po ba ito na wala na po yung inihaing bill ni Senator Sigil House? Well, pag maghain po kasi ng pabalikin yung sulu at kung na-approve man yan, may power din po silang maglagay ng provision na dadamihan yung 80 seats. Pwedeng gawin ng Kongreso na gawing 87, di ba? Kasi babalik na yung sulu. Opo, kasi hindi naman nag-limit na kailangan maximum 80. Pwede can go beyond 80 depending on the actual population and geographic composition ng Bangsamoro. Kasi malay mo, may 2 probinsya na nag-join. Eh di, minsan kailangan damihan yung members of parliament to allow for appropriate representation. Okay, sir, ang katanungan ko po, so since na approaching na po yung first parliamentary election, ano po yung sa inyong pananaw, ano yung magiging hamon ngayong darating na first parliamentary election sa ating Bangsamoro? Ang pinakamalaking hamon po sa atin ay ang pagpapakilala sa ating mga kababayan na meron tayong parliamentary election. Kasi sa ngayon, nasa level pa ng ano ba yung parliamentary election na yan? Tapos, pagpapakilala ng political party. Ano ba yung political party na yan? Tapos, meron pang parliamentary district. So, ang sabi sa research, konti pa lang yung nakakaalam, more than around 20 to 30%. Ibig sabihin, sa loob ng 10, 3 lang yung nakakaalam, yung 7 hindi nakakaalam kung sino bang bobotohin ngayon, yung party ba o yung parliamentary district. Yun yung pinakamalaking challenge. Pangalawang challenge sa mga political party, syempre, ang pag nagkakaroon ng eleksyon na ganito, alam naman natin na pupunta ka pa lang nga sa mga lugar ay napakahirap na. Pero umasa naman kami na ganito talaga ang proseso ng demokrasya. Talaga kailangan mapuntahan yung tao. Pero ang positive naman nito, baka it will allow for more voices na maririnig at it will allow more people to participate through this political party system. Kasi sa ngayon, ito ang accredited na tumakbo at isa na yung pro-Bangsamoro Party. Sige, ano po ang paghahanda ng pro-Bangsamoro Party para sa first Ang paghandaan ng pro-Bangsamoro Party is yung mobilize ng ating mga volunteers sa 6 na probinsya at ilang daang na munisipyo at ilang libong barangay. At inaasahan natin na sana ay magkaroon ng
ng boto yung mga political party na medyo maliit, no? Katulad namin, Pro Bangsamoro, sapagkat hindi katulad ng itong mga pinakamalaking mga political party katulad ng BGC at saka UBJP. Kami ay nanggagaling sa mga sektor lamang at pero hindi rin ma-underestimate yung katulad namin mga maliliit sapagkat pag inipon-ipon mo yung mga maliliit ay may chance din. So anyway, first parliamentary election ito. Excited kami at the same time kinakabahan sapagkat alam naman natin ang eleksyon dito sa ating mga lugar ay napakasalumuot, napakahirap at napakagastos. Kaya namin yung salimuot at hirap pero yung gastos, yun yung nakakatakot. Pero inshallah, duaan na lang natin na depende naman sa Allah yung minsan yung tulong at minsan yung dua at minsan yung galaw ng mga volunteers ay nakaka-deliver din ng boses. Okay, my final question, sir, before we end this interview. So, ano po sa tingin din nyo yung nagiging epekto po ng kung sakaling hindi may babalik yung Sulu sa BARM dahil separated na ito? Well, sa ngayon po, talagang separate outside na ang Sulu sa Bangsamoro. At nakikita naman natin po na ginagawa ng Malacanang at ng leaders ng Sulu yung way ng pag-transition ng Sulu sa ibang region. However, sa ngayon, actually, pinag-uusapan pa namin na dapat mapondohon ulit yung Sulu for 2026 because hindi pa handa yung Region 9. Actually, yung ibang region, yung hindi handa sapagkat kailangan nilang maghanap ng extra na 10 bilyon pang suporta sa Sulu. Sapagkat kung aalis yung Sulu sa Bangsamoro, hindi niya pwedeng dalhin yung 10 bilyon. Kasi yung block grant na yan para sa Bangsamoro region with or without Sulu. So, ang national government ngayon yung nagdadala ng challenge kung saan nila pagkukuhanan ng 10 billion sapagkat alam naman natin, mismong national government ay medyo nahihirapan din sa paghanap ng malaking pondo sapagkat kahit yung mga basic education natin ay nababawasan because na ang daming pondo na kinakailangan ng national government. Pero naniniwala tayo the wisdom of the leaders ng national as well as the wisdom of the leaders ng region and the wisdom of the leaders of Sulu will ultimately find a way to address this. Pero yun nga, kami ni na Attorney Nabiltan, ni Deputy Speaker, ay lagi naming nire-remind na dapat huwag pabayaan yung Sulu. Hindi pwedeng hindi natin mapondohan yung mga sweldo by January next year. Kasi ang pinag-uusapan natin ay mahigit 20,000 na mga teachers at hindi naman 20,000 pala, 5,000 teachers at mahigit 500 na regular employees. Okay, maybe wala lang kaming ibang katanungan, sir, libang kung meron kang panawagan or imparting word sa ating gobyerno. Dinuduaan natin yung peace in the Middle East. Sana ay magkaroon ng kapayapaan at hindi mahantong sa napakalaking conflict ang nangyayari sa Middle East. Inshallah din that the national government can ensure a very peaceful and orderly regional election dito sa Bangsamoro. Okay, maraming salamat, sir. So, yan po ang aming panayam kay MP Long dito po sa kanyang
tahanan. Maraming salamat po. This is Tay Abdul Karim on 94.7 TM Radio FM Cotabato. Basta Radio, itay mo na yan.